Minsan daw po, meron daw pong isang lalaki na nag-withdraw ng 50,000 pesos sa isang bangko. At matapos siyang mag-withdraw, dala niya ang pera, na misplace niya yung pera somewhere, no? So nawala yung pera, kaya pumunta siya doon sa kaibigan niya. Yung natatangi niyang kaibigan, sabi niya, nawawala. Nag-withdraw ako ng 50,000, nawala yung pera, na misplace ko yung lalagyan ng pera, no? So, sinabihan siya ng kaibigan, napaka-careless mo naman, no? Ang laking pera nun, tapos imi-misplace mo lang yung lalagyan. Anyway, nawala ang pera. Now, the same day, kinahapunan, dumating yung anak nung kaibigan niya. At yung anak na ito ay lumapit sa tatay, "Tay, may nakita po akong bag, may laman pong 50,000. Sabi niya, baka yan na yung bag ng kaibigan ko, kasi nawalan din siya ng 50,000. So pinatawag niya yung kaibigan niya, tinawagan niya yung kaibigan niya, na punta ka dito, may nakita yung anak ko. Pagdating niya doon, nakita niya ang bag, na pareho nga doon sa kanyang bag, yung bag niya, at binilang niya, nandoon nga yung 50,000. Pero dahil ganib at makasarili itong kaibigang ito, kaya nga iisa lang kaibigan niya kasi masyado siyang selfish, no? At sa kanyang pagiging selfish, because of his extreme selfishness, he thought, now if I pretend that there's more money actually in this bag, no, and accuse the girl that she stole part of it, kikita pa ako, magpuporsyento pa ako dito. So sabi niya, 50,000 lang ito, kulang yung pera. Kasi actually, 70,000 yung nailagay ko dito. May nawawala na pera. So, ngayon, nagtaka na yung bata. Tinanong ng tatay ang bata, sabi, "Tay, 50,000 lang po talaga laman yan." Pero ipinipilit niya na kulang ang pera. Pinipilit ng kaibigan na kulang yung pera. So, pumunta sila ng barangay. Pumunta sila ng barangay para ayusin yung gulo. As soon as they went to the barangay, ito namang isa sa mga kagawad ng barangay na kilalang isang mabuting tao ay siyang nag-umupo para ayusin yung problema. At tinanong, bakit po kayo nagrereklamo? Kasi nawawala yung 20,000 dito sa bag. 50,000 lang ang laman niya, no? May kulang. So tinanong niya ngayon yung bata, no, "Anak, sigurado ka ba talaga na 50,000 lang ang laman ng bag nung nakuha mo yan?" "Opo, talagang 50,000 lang." Kaya sabi ng kagawa doon sa ganib, no, na kaibigan ng tatay, "O sige po, ibalik niyo po yung bag doon sa bata kasi para sa kanya po yan." Nagulat yung kaibigan na sa Kim, the selfish man. Because, all he thought that he would simply get what he wanted. Then the kagawad said, since this bag lacks 20,000 of the money that you think you have, give it to the girl, because probably this is a different bag. It's not your bag. So I will just inform the girl if somebody searches for 50,000 that is lost. And if I've heard that someone found a bag with 70,000 in it, then I will also report to you. So ibinigay doon sa bata yung pera. So my dear friends, this simple allegory, simple story of how selfishness can fire back, or how selfishness can lead to karma. Kasi una-una, yung mga pagbasa natin ngayon, itong gospel reading natin at second reading natin, for example, talks about one very important aspect of the ministry of Jesus, of the very mission of the Messiah when he was sent to the world. It was his mission of self-giving, pag-aalay ng sarili. Remember, the beautiful image that Jesus makes use of today in our gospel reading is a grain of wheat, butil ng trigo. Remember, a plant will not grow without a seed. Some plants will not grow without a seed. Parang
ano lang yan, parang rice, no? O kaya yung bigas. Hindi magiging halaman yung bigas, yung butil ng bigas, hanggat hindi ito namamatay at inililibing sa lupa para tumubo at maging isang halaman. At ganun din yung ginawang imahe ni Jesus tungkol sa kanyang daranasing pagpapakasakit. And this act of Jesus, this very act of Jesus, is act of self-giving. His act of selfless love. Ginagamit natin lagi yung selfless love na ito. Is a perfect example of what and how a Christian should live his or her life. Na ang buhay pala ng isang Kristiyano ay buhay na hindi lamang inilalaan para sa kanyang sarili, kundi isang buhay na inilalaan para sa iba. Kasi kung may dahilan man bakit may mga mahihirap na bansa, kung may dahilan man bakit may mahihirap na tao minsan, isa sa mga dahilan nito ay yung kawalan ng malasakit ng mga taong meron. When people who have the capacity to help do not bother to care for those who need it, then that makes a society fail. Kapag ang isang lipunan ay lipunan na walang malasakit sa mga taong nangangailangan, hindi nagiging maunlad ang isang lipunan. Selfish. Maraming selfish. So now while we are celebrating 500 years of Christianity here in the Philippines, we still have a lot to work on. Because you see, even if we are Christians, selfishness is a prevailing problem in our society. Bagamat sinasabi natin lagi na masama ang kasakiman, marami ang sakim sa atin. Sa napakaraming pamamaraan. Sakim sa pagbabahagi ng mga biyaya, sakim sa pagbabahagi ng panahon, sakim sa pagbabahagi ng tunay at dalisay na pagmamahal, sakim sa pagbabahagi ng tunay na pagmamalasakit. Kapag mayroong kasakiman, mayroong naghihirap. If there is selfishness and self-centered mind kind of thinking, a self-centered kind of thinking, then there will always be victims in society. There will always be victims in relationships. There will always be victims in families. Kaya nga ngayon, una-una ipinikikitas ni Kristo sa atin ang isang ehemplo. He gives us an example of a selfless love. A love that leads to the giving of oneself. To not just benefit and earn for thyself, but to be a person ready and willing to share a part of oneself to the other. Pag-aalay ng sarili para sa iba. Pangalawa, na maaari nating matutunan sa ating pagbasa ngayon ay yung napakagandang sinabi ni Jesus dito sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo. Nakita natin na meron ding pangamba si Jesus. Jesus also had his fears. While approaching Jerusalem, he knew that he would die. Alam niyang mamamatay siya pagpunta niya ng Jerusalem. That's why he was asking, I am troubled now. He was saying, I am troubled now of what I am going to go through. With what I am going to go through. And yet, even with his fears, the Lord pushed on. Pumunta pa rin si Jesus dahil siya'y nagtitiwala. Nagtitiwala sa isang Diyos na tunay na nagmamahal. At yung kanyang ginagawa ay hindi dahilan para sa kanyang sarili, kundi dahilan para sa iba. Kaya nga, yung first reading natin, imagine
it is God Himself looking for a way to redeem a people who chose to deviate away from the covenant. Na bagamat yung bayan ng Israel ay piniling lumayo sa Kanya, yung Diyos pa rin yung naghahanap ng paraan na muling mapalapit ang Kanyang piniling sambayanan sa Kanyang puso. So it is God approaching us constantly and approaching us without fear, without hesitation. God approaching us so that we may be reconciled with Him. Mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, madami man tayong takot na nararamdaman. Marami ka bang pangamba na dinaraanan ngayon? Marami man tayong mga pagsisisi, marami man tayong pag-aalinlang dinaraanan. Huwag nating kakalimutang magtiwala. Magtiwala na may isang Diyos na sa'yo'y nagmamahal. Magtiwala na sa kabila ng lahat na ito, kaya niyang punuan ang lahat ng nawawala, lahat ng nawala, at lahat ng pakiramdam natin ay kulang sa ating pagkatao. Kung kahit sa pagdiriwang po natin ang banal na misang ito, hilingin natin sa Diyos ang biyaya na maging matapang sa ating pagharap sa hamon ng buhay, na maging bukas sa biyaya ng Kanyang pag-ibig sa araw-araw, that in our day-to-day journey, we may also become instruments of God's love to others, that we may overcome the evils of fear, the evils that lead to oppression, the evils that lead to indifference, with our unselfish love patterned in the selfless love of Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.